Sa may Demon Slayer's Village, doon muna namalagi ang grupo ni Inuyasha habang pinapagaling si Sango. Papunta si Kagome sa tinutuluyan ni Sango ngunit wala ito. Nasa libingan pala ito ng mga kasama niya. Pinuntahan siya ni Kagome at sinusubukan na ingatan ang mga sasabihin niya dahil si Sango ay naging mag-isa na lamang sa mundong ito sa isang araw lamang ang nakalipas. Sabi pa ni Kagome na kapag gumaling si Sango ay sumama ito sa kanila. Pumayag naman si Sango dahil alam niya na balak ni Narako na kunin ang Sacred Jewel na kay Kagome at paghihiganti niya ang mga namatay niyang mga kasama tsaka ang kanilang probinsya ang pinagmulan ng Jewel. Sabi pa ni Sango na tawagin ni Kagome ang iba pa niyang mga kasama at kapalit ng paglilibing sa mga kasama niya, sasabihin ni Sango sa kanila ang paraan kung paano makakapasok sa kuweba na pinagmulan ng Sacred Jewel. Pagkapunta, sabi ni Sango na ang kuweba na ito ay isang libingan at walang saysay na humanap ng paraan para makapasok. Sa una, akalain nilang ang demon ang naglagay ng curse doon para hindi makapasok ang iba. Pero sabi ni Sango na may isang tao sa loob ang hindi nagpapanatili ng pagpasok ng iba sa kuweba. Ang tao na ito ay ang nag-anak sa Jewel. Ang kalungkutan at pagsisisi ng babae sa loob ang nagpapanatili sa mga tao na hindi makapasok. Inutos pa ni Sango na ngayon, pumasok na sila kahit na nag-aalinlangan si Inuyasha. Ipinaliwanag ni Sango na hanggang ngayon, maraming mga tao ang nabiktima ng Jewel ngunit tinutulungan ito ni Inuyasha kaya sigurado siya na papapasukin sila ng babae sa loob. Nakapasok ang lahat imbis na kay Miyoga dahil hindi naman siya tumutulong at tumatakbo lamang. Sa kailaliman ng kuweba, may nakita silang mga estatwa. Ipinaliwanag ni Sango na ang mga ito ay mga demons, dragons at spiders na nagkaisa para makipaglaban sa isang tao lamang. Nakita nila ang babae sa may bunganga ng dragon at ipinaliwanag ni Sango na isa siyang priestess centuries ago. Namamangha sila dahil maraming nakapalibot na demons sa priestess at sigurado sila na may malakas na kapangyarihan ang priestess. Sabi ni Sango na ang mga maharlika noon ang may kontrol sa kapangyarihan noon kaya ang mga digmaan ay nagpatuloy at maraming ang namamatay. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga patay at malapit ng mamatay, ang mga demons ay lalong dumami. Maraming mga priests at warriors ang nagkulong para mapatay ang mga demons ngunit ang isang priestess na kilala bilang Midoriko ang naglilinis sa mga kaluluwa ng mga demons at gawin silang mahina. Dagdag pa ni Sango na ang mundo ay gawa sa 4 souls. Alam ito ni Miruko at nabasa niya ito dati. Ang 4 na souls ay tinatawag na Ara, Itama, Nigimatama, Kushimatama at Sakimatama. Pag pinagsama-sama ang mga ito, nagiging isang kaluluwa ng isang tao na nakatira sa loob ng puso. Ang Aramatama ay namamahala sa katapangan. Ang Nigimatama ay namamahala sa pagkakaibigan. Ang Kishimatama naman ay namamahala sa karunungan. At ang Sakimatama ay namamahala sa pagmamahal. Kapag ang 4 na ito ay nagkaroon ng pagkakaisa, tinatawag itong naubi at ang puso ng tao ay puno ng kabutihan. Kapag ang isa namang soul ay naggawa ng isang maling gawain, ang 3 pang soul ay magkakaroon ng kasamaan at ang puso ng tao ay mawawala sa direksyon. Sa madaling salita, ang mundo ay may tao at demons kaya ang soul ay maaaring maging mabuti o masama. Sabi ni Sango na si Midoriko ay malakas para sa mga demons dahil nagawa nitong pahinain sila at kahit na ganoon na nakapaglaban siya sa hukbo ng mga demons, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagtagal. Sabi naman ni Inuyasha na ibig sabihin lamang nito na si Midoriko ay hindi lamang isang priestess at hindi pa natatalo si Midoriko sa kanyang laban. Biglang may napansin si Kagome na butas sa puso ni Midoriko at paliwanag ni Sango na matapos ng paglalaban nito sa 7 araw na sunod-sunod, isang demon ang nakasugat sa fangs ni Midoriko. Sa mga natitira na lamang na kapangyarihan ni Midoriko, hinuli niya ang kaluluwa ng demon gamit ang kanyang sariling kaluluwa at nilabas ng puwersahan sa kanyang katawan. Ang nilabas niya sa kanyang katawan ay ang Sacred Jewel dahil hindi niya nakayang linisin ang kaluluwa ng demon na ito. Iniisip ni Kagome na kahit na ang kanilang katawan ay nawala, sa loob ng Sacred Jewel, ang kanilang laban sa pagitan ng kaluluwa ni Midoriko at mga demons ay hindi pa natatapos. Sabi ni Inuyasha na kung ganoon ang nangyayari, dahil sinusubukan ni Narako na kunin ang Jewel, ang istoryang ito ay nagiging komplikado. Napagdesisyonan niya na lamang na siya dapat ang makakuha sa Jewel, maging tunay na demon, pagkatapos, si Midoriko ay pwede nang magpahinga.
Biglang pinalabas ng kuweba ni Midoriko si Inuyasha dahil hindi nagustuhan ni Midoriko ang plano ni Inuyasha. Kinagabihan, sabi ni Sango na naniniwala siya na may kinalaman si Midoriko sa lahat ng nangyayari at ang kanyang mga kasamahan ay nagpatuloy bilang mga Demon Slayers sa bawat henerasyon. Sa paglipas ng mga siglo, ang Sacred Jewel ay pinagpasa-pasa sa mga kamay ng mga tao at demons. At bumalik sa village nila sa henerasyon ng kanyang lolo. Dagdag pa ni Sango na nakuha ng lolo niya ang jewel sa demon na kanyang pinatay ngunit ang buhay ng lolo niya at ng iba pa ay nasakripisyo sa laban na ito. Pagkakita raw nila sa jewel, ito ay malubhang nadungisan at hindi kayang i-handle ng mga Demon Slayers ang kasuklam-suklam na kapangyarihan nito kaya ibinigay kay Kikyo para linisin ang kasamaan sa jewel. Napagdesisyonan nila na ang karma sa Sacred Jewel na ito ay sila ang magtatapos. Sabi ni Miroko kay Inuyasha na huwag niyang gagamitin ang Sacred Jewel para maging tunay na demon ngunit walang pake si Inuyasha dahil ang una niyang agenda ay patayin muna si Narako. Habang natutulog, nagising si Kirara at pumasok si Miyoga at Kirara sa kuweba na daladala ang Sacred Jewel. Habang tinitingnan ang mga estatwa, yumayanig ang kuweba kaya nahulog ni Miyoga ang jewel. Dahil sa kapangyarihan ng jewel, nabuhay muli ang mga demons kaya nag-transform na bilang malaki si Kirara. Naramdaman ni Inuyasha ang pagyanig at in-inform ni Kagome na nawala ang Sacred Jewel sa kanya. Pinuntahan agad ni Inuyasha ang kuweba ni Midoriko at nagtataka sila kung bakit nawawala si Miyoga at Kirara. Habang umiiwas, sinusubukan ni Kirara na kuhanin ang Sacred Jewel ngunit pinigilan sila ng Demon Spirit. Iniipit ng demon si Kirara at balak na kainin sila. Napansin ni Miyoga si Midoriko na gumalaw ang kaluluwa nito at hiniwa ang demon ngunit si Inuyasha pala ito. Nakuha na ni Miroko ang Sacred Jewel at lumayas na palabas ng kuweba dahil hindi ito safe doon. Hinanap ni Inuyasha sa balahibo ni Kirara si Miyoga dahil may nagawa itong katangahan. Tanong ni Inuyasha kay Miyoga kung bakit niya dinala sa kuweba ang jewel, sagot naman ni Miyoga na si Kirara ang may gusto. Akala ni Inuyasha na nagsisinungaling lamang si Miyoga at hindi na sana niya niligtas si Miyoga ngunit sa tingin ni Miyoga na si Midoriko ang nagligtas sa kanya. Samantala, habang umalis si Miyoga at Inuyasha, nanatili muna si Kirara at inaalala ang mga nakaraan niya kay Midoriko at dito natin napagtanto na kung bakit nakaya ni Midoriko na talunin ang lahat ng mga demons ay dahil sa tulong ni Kirara. Kinabukasan, kahit na gusto ni Sango na maghiganti agad kay Narako, kailangan niyang maging mapagpasensya dahil plano ng grupo ni Inuyasha na hanapin na lamang ang mga piraso ng Sacred Jewel at sa malamang ay makikita rin nila si Narako. Naglakbay si Shippo sa lugar na kinaroroonan nila at may nakita siyang malaking lawa na may malaking shrine sa gitna nito. Pinuntahan nila ito dahil sa tingin nila na maaaring palasyo ito ni Narako. Habang naglalakad, may nakita silang mga tao na nasiraan ng mga tahanan dahil sa baha. May nakita rin silang mga tao na nagpo-prosesyon ng pagsasakripisyo at isang bata lamang ang isinasakripisyo ng mga tao na ikinabahala naman ni Kagome. Sabi ng tauhan ng headman sa headman ay mag-isip ng mabuti dahil anak ng headman ang iniaalay nila, sagot naman ng headman na hindi na niya kailangan na mag-isip dahil natural na sa kanila na magsakripisyo ng mga anak nila sa Water God. Lumapit si Inuyasha sa kanila at hindi naniniwala na isa itong Diyos. Sa tingin niya na maaaring isa lamang itong demon na nakakuha ng jewel kaya lumakas. Sabi naman ni Miroko sa kanila na nalaman nila ang kanilang kamalasan at nag-volunteer siya para sa exorcism. Naniwala naman ang iba na magandang ideya ang exorcism ngunit ang headman ay naniniwala na si Miroko ay peke. Dagdag pa niya na kung sumuway sila sa Water God ay hindi niya alam kung anong mangyayari sa village at isa pa, hindi niya rin alam kung anong masasabi niya sa mga naunang nasakripisyong bata kaya nagpatuloy silang magprosesyon. Balak ng grupo ni Inuyasha na huwag hayaan na masakripisyo ang bata at narinig sila ng isang batang nagtatago. Pinasusundan ng bata ang mga ito at binigyan ng pabuya para patayin ang Water God. Dinala sila ng bata sa lawa at sinabi na ang batang sakripisyo ay kukunin papunta sa shrine gamit ang bangka kaya susundan nila ang bangka at aatake kapag malapit ng kainin ng Water God ang sakripisyo. Tanong ni Kagome sa bata kung kanino siyang anak ngunit hindi naman sinabi ng bata. Hula ni Kagome na siya ang tunay na anak ng headman at tama naman ang hula ni Kagome. Nagpakilala ang anak ng headman na siya si Taromaru. Tanong ni Inuyasha kung bakit gusto niyang pilit na patayin ang Water God,
Sagot ni Taromaru na kalahating taon ang nakakalipas, nagsimulang nagdemand ang Water God ng human sacrifice. Sabi ng Water God sa kanila na para mawala ang malakas na pagulan at pagbaha ay kailangan nilang masakripisyo ng tao. Kung kanino man ang nataman ng palaso ng bahay ay siyang anak ang isasakripisyo at nang tamaan ang bahay ng headman, inutos niya sa kanyang anak na magtago at hahanap siya ng papalit kay Taromaru. Gusto niyang iligtas ang batang pinili ng kanyang ama dahil kaibigan niya ito. Tanong ni Sango sa bata kung may bangka ba siya at dahil trabaho niya na patayin ang demon, siya na ang bahala sa pagpatay dito ngunit hindi payag sina Inuyasha. Pagkalagpas nila ng gate ng shrine, inatake ni Inuyasha ang mga gwardya at sinira ang pinto. Samantala, sa loob, napagtanto ng Water God na ang batang nasa harap niya ay hindi anak ng headman kaya nagalit ito at balak na balian ng mga buto. Napasok na sina Inuyasha at pinagpapatay ang mga gwardya na nilagyan ng spell upang maging seaman. Umatake si Inuyasha gamit ang kanyang Tetsaiga ngunit nasangga ito ng Water God at ang gamit nitong armas ay ang Trident of Amakoy. Naggawa ng tubig ang Water God at ginawang parang nasa underwater sila. Nawalan ng malay si Inuyasha dahil sa batong tumalsik sa kanya papunta sa labas at si Nakagome naman ay naruroon pa rin sa loob dahil balak ng Water God na kainin si Taromaru. Kumuha ng patalim si Tsukichi ngunit napatalsik lamang siya at ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Kagome na umatake. Nakuha naman ng Water God ang palaso ngunit nang hinaang kamay nito. Ginising ni Shippo si Taromaru at ligtas na ang dalawang bata. Tumakbo ang apat papalabas at sinabi niya na huwag titigil na tumakbo hanggat wala pa si Inuyasha. Sa labas, ginigising ni Miroko si Sango ngunit hindi magising kaya balak niyang i-mouth-to-mouth si Sango at biglang nagising si Sango kaya nasampal si Miroko. Nakita ni Miroko si Inuyasha na palutang-lutang sa lawa at tinulungan ito ng mga isda. Ang mga isdang ito ay ang tauhan ng Water God. Sabi ng mga isda kina Miroko na ang impostor ang lalaking nasa shrine dahil isa rin siyang tagapaglingkod na katulad nila na nakatira sa lawa. Gumamit ang lalaki ng trick at sinil ang tunay na Water God pati kinuha ang Trident of Amakoy. Balak ni Miroko na iligtas ang tunay na Water God ngunit gumising si Inuyasha at mas gustong iligtas muna si Kagome. Habang nagtatago, nakita si Kagome ng pekeng Water God at sinira ang tinataguan nila. Kinuha ng peke si Kagome ngunit nakarating na si Inuyasha at pinigilan ito. Nagtago ang peke at kinuha si Inuyasha papunta sa lawa. Pagkapunta ni Miroko at Sango sa isang malaking bato, may narinig silang boses ng babae. Ito pala ang Water Goddess at inutos kina Miroko na tanggalin ang seal. Pagkatanggal, nakita nila ang goddess ngunit maliit ito. Sa ilalim ng lawa, nahihirapan na si Inuyasha na huminga. Nakapunta na sina Miroko sa kinaroroonan ni Inuyasha kasama ang goddess. May nilaglag na hikaw ang goddess sa lawa at nahati ang lawa. Aatake na sana ang peke ngunit kinalmat ito ni Inuyasha. Tumakas ang peke kasama si Inuyasha at sumunod si Sango at Kirara. Ginamit ni Sango ang Hiraikutsu ngunit bumalik lamang sa kanya. Ginamit ng peke ang tunay na kapangyarihan ng Trident at pinatalsik si Sango. Tatapusin na ito ng peke ngunit pinigilan ni Inuyasha at nakuha ang Trident. Naging sawa ang peke at kinagat si Inuyasha hanggang mapunta sila sa lawa. Nag-aalala ang lahat dahil tatama sa village ang ginawang ipu-ipu ng peke ngunit sabi ng goddess na simple lamang itong tanggalin basta nasa kanya ang trident. Nakataka si Inuyasha sa kagat ng peke at binato sa goddess ang trident. Nasipa ito ng peke kaya nahulog sa lawa at lumangoy si Taromaru upang kunin ito. Nakuha ni Taromaru ang trident ngunit napatalsik siya ng peke. Nahiwa ni Sango ang buntot nito at kinuha si Inuyasha. Binato ni Sango si Inuyasha papunta sa ulo ng peke para maligtas si Taromaru at hiniwa ang peke. Tinapos na ito ni Miroko at ginamit ang wind tunnel. Pagkabigay sa goddess ng trident niya, lumaki ito at ginamit ang trident para matigil ang bagyo at lumiwanag ang langit. Pagkatapos nito, umalis agad si Inuyasha at na-inspire nila si Taromaru na maging matulungin sa mga tao.